Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nagulat si Aaron at tumalikod ng hindi malay. Bahagyang binuksan ni Suying siya sa kama ang kanyang mga mata at bahagyang ginalaw ang kanyang kamay. Tuwang-tuwa ang Aaron. Nagmamadali siyang pumunta sa kama at tumingin kay Ivory. Tuwang-tuwang sabi niya, "Ivory, gising ka na ba?" Kakagising lang ni Ivory at medyo nalito saglit. Nang makita niya ang Aaron, bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay. "Aaron, paano ako naririto?" Sinubukan niyang alalahanin ang lahat noon, at biglang naalala na noong sinamahan niya si Aaron sa bahay na gawa sa kahoy, bigla siyang nalasan at nahimatay. Nang maalala ang lason na nalasan sa kanya, halatang umiwas ang buong mata ni Ivory. Alam ni Han Sanchen na ayaw niyang ipaalam sa sarili na siya ay nalasan. Imbes na magalit ay humiga siya ng malumanay sa tabi ng kama at ngumiti. "Alam mo naman kasi na nalalason ka kaya sinasadya mo na akong ihiwalay, hindi ba?" Tumanggaw si Ivory at umiling. Kinakabahan siyang tumingin pabalik sa Aaron, ngunit nakita niya ang mainit na ngiti ni Aaron. Saglit, hindi niya maiwasang mag-isip kung paano sasagutin. Dapat niyang aminin na bahagi ng dahilan kung bakit patuloy niyang itinutulak si Aaron palayo ay alam ni Ivory na nalasan siya ng ganoong lason at wala talagang lunas. Ngunit ito ay isang uri lamang ng katalases sa karamihan. Iniisip at alam niya pa rin na magiging bote lang siya ng langis ng Aaron sa mga pahayag ni Lura Oxen. Kung wala siya, ang Aaron ay ang runaway Mustang, may pakpak na lumilipad na tigre at lumilipad na dragon. Sa daan, maraming mga katotohanan din ang sumusuporta sa lahat ng ito. Sa makatuwid, para kay Ivory, ang konseptong ito ay hindi lamang kinikilala ng kanyang sarili, ngunit malalim din ang paghugat ng hakbang-hakbang. "Gago ka talaga." Masakit na tumingin sa kanya si Aaron, "Kami ay mag-asawa. Kung may anumang mga problema, dapat naming harapin ang mga ito ng magkasama. Kung hindi, ano ang pangalan ng mag-asawa? Sabi ko sa iyo kapag bumagsak ang langit, hanggat nabubuhay pa ako, kailangan kong dalhin ito para sa iyo." Bulong ni Aaron, pagkatapos ay marahang hinayla ang kamay ni Ivory, inilagay ang kamay sa palad nito at hinawakan ito. "Ay pangako mo sa akin, huwag mo na akong itulak muli sa hinaharap, okay?" Si Ivory ay may luha sa kanyang mga mata. Siyempre, alam at naiintindihan niya kung gaano siya kamahal ni Aaron. Sinong babae ang ayaw sa lalaking mahal na mahal siya? Gayunpaman, alam din ni Ivory na dahil sa sobrang pagmamahal niya sa lalaking ito ay ayaw niyang makita itong masama. Si Ivory ay nag-aalala. Okay, maaari ba kayong dalawa na huwag magwiwisik ng dog food sa harap ko? Alam kong nagmamahalan ang inyong mag-asawa, nararamdaman ang langit at lupa, at alam kong napakatalentado at maganda kaya kayo ay karapat-dapat, ng mga bula, pero pwede bang ilabas mo muna ako? Shit, kahit tumawid sa ilog at gibain ang tulay, guguluhin kita para sirain, ibaba mo na lang ako. Sa oras na ito, isang boses ang nagmula sa katawan ni Ivory. Nagulat si Ivory at halatang nagulat siya. Ngunit nang makita niyang lumabas ang boses sa kanyang bibig, ang buong tao ay tumingin kay Aaron ng may takot. Halatang natigilan din si Han Sanchen. Tapos may bigla siyang naalala. Shit, sa paggising ni Ivory, ang buong isip ni Aaron ay nasa kanya, ngunit ganap niyang nilinis ang kakaibang pag-asa ni Tian J bilang isang pioneer ng drug testing. Sa pagtingin sa takot na hitsura ni Ivory, si Aaron, na nagmuni-muni sa oras na ito, ay nagmamadaling hinawakan ang kanyang kamay ng mas mahigpit at mahinang ngumiti. "Huwag kang matakot, ito ang doktor." "Doktor," nalito si Ivory. Obviously, she didn't open her mouth just now, but her mouth openly subconsciously.
Higit sa lahat, gumawa din siya ng boses na hindi naman sa kanya. Bilang karagdagan, kung ginulo siya ni Han Sanchen sa oras na ito, hindi niya alam kung ano ang nangyari. Ngumiti si Aaron at saka ginalaw ang kamay, isang magulong puwersa ang direktang pumasok sa katawan ni Ivory sa pamamagitan ng mga kamay na hawak nila, nagsimulang muling sumikat ang puting liwanag sa kanyang katawan, pagkatapos, nangyari ang isang eksenang ikinagulat niya. Wow, Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Namuo ang puting liwanag at tuluyang namuo sa harapan niya. Pagkatapos, sa pamamagitan ng larawang binubuo ng puting gas, malabong nakita ni Su Yingxia na isang halimaw na hinubog ng puting liwanag ang lumitaw sa harap ng kama. Kahit na ang halimaw ay binalangkas ng puting liwanag, ito ay kaibig-ibig na may ilong at mata. Ano ta? Ang cute. Tumingin si Ivory kay Aaron at nagtanong. It's best not to describe it as cute. It will feel offended. Pagkatapos, dahan-dahan ang sinabi ni Aaron kay Ivory ang lahat pagkatapos niyang malason. Matapos marinig ang mga bagay na ito, nagulat si Ivory. Itinuro ang puting gas, sinabi niya, ibig mong sabihin. Ito ay ang kahirapan ng sinaunang mabangis na mga araw ng hayop. 3,000, tama ka. Hindi nakakatawa ang biro na ito. Mahirap talagang paniwalaan si Ivory. Sa pagtingin sa Aaron, hinihintay pa rin niya ang Aaron upang makumpirma. You're suffering from rootless poison. There's no antidote in the devil's land. Do you think it's a common thing that can help you alleviate it? Hinamak ni Wei Chi at sinabi. Bagamat nakabuka ang kanyang galit na bibig at tila nagsasalita, halatang tumutunog pa rin si Ivory. I'm a fake. Tsaka, gumagamit ka ba ng ganyang kaguluhan? Ang evil gluttony ng asawa mo ay hindi katulad ko. Bagamat iniligtas kita, hindi ko kailangang magsuot ng mataas na sombrero para sa akin, kainin mo itong set. Nang marinig ni Aaron ang talumpati, wala siyang pagpipilian kundi ngumiti ng mapait. Nanlaki ang mga mata ni Ivory. Sa pagtingin sa Aaron, halatang tinatanong niya kung ano ang masamang katakawan. Sa daan, hindi pa nakikilala ni Ivory ang masamang tao tay. Matapos sundin ng masamang tao tay ang Aaron, ito ay karaniwang simula ng bangungot. Ito ay nahuwang muna mula sa gas ng kaguluhan, upang kadalasan ay makapasok lamang siya sa natutulog na estado. Nang sa wakas ay pinalaya na siya, madalas nawala si Ivory, kaya natural na hindi niya alam. By way, let's introduce it. That's gluttony of the evil. Pagkatapos noon, kinuha ni Aaron si Ivory gamit ang kanyang mga mata at tiningnan ang masamang matako na pagkain na nakabaluktot sa lupa sa hindi kalayuan. Matapos magising si Ivory, ang kanyang atensyon ay palaging nasa panig ng Aaron. Hindi niya napansin ang masamang katakawan na nakalatag sa sulok. Nang tingnan niya ang kakilakilabot na malaking bagay, hindi niya maiwasang mawalan ng kulay saglit. 3,000, ito. Huwag kang matakot, kapatid ko yan. Hindi ito manganib. Ito, ang katakawan ng kasamaan, ikaw. Ang iyong nakababatang kapatid. Namangha si Ivory kay Aaron. Saglit, parang multo. Lahat sila ay mga pangalan ng 8 mundo. Kahit na hindi pa nila nakita ang mga sinaunang mabangis na hayop tulad ng masasamang matako at ang kahirapan at kababalaghan ng langit, na hindi dumadagandong tungkol sa pagkakaroon ng pagsira sa langit at lupa. Sa sandaling ito, hindi lang lahat ng mga lalaking ito na nagpapabango ng mga tao, ngunit isa rin sa kanila ay talagang nakababatang kapatid na lalaki ng kanyang asawa. Hindi mo ba hinihila ang malaking itlog? Huwag mo na itong pag-usapan. Walang naniniwala dito. Ilagay mo lang sa harap niya, ang taong pinagkakatiwalaan niya. Pakiramdam niya ay may nagyayabang. Dahil medyo hindi totoo, sa pagtingin sa hitsura ni Ivory, hindi napigilan ni Aaron na matawa. Masyadong cute ang kanyang ignorante at nakakatakot na hitsura. Hoy, kahit na ito ay talagang sobra-sobra at nakakainsulto sa akin, na isa ring mabangis na hayop noong unang panahon, dapat aminin na ito ay isang katotohanan. Walang magawa si Tianji Kyongki. Nang marinig ang mga salita ni Tianji, bumagal si Ivory sa oras na ito, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung paano ito ginawa ni Aaron ng ilang sandali. Parang nananaginip ako. Parang hindi ako nagising sa coma ko. Tumingin si Ivory kay Aaron at bamulong ng hindi totoo. Magsasalita na sana si Aaron, at sinabi ni Tianji Kyongki, kung hindi mo man lang mabagal, kung gayon para sa iyong kalusugan,
nagpa siya akong sorpresahin ka kagad. Mula ngayon, hindi lamang ang masasamang mata ko ang kanyang nakababatang kapatid, kundi pati na rin ang mahirap at kakaiba sa aking panahon ay opisyal na kanyang nakababatang kapatid. Nang bumagsak ang mga salita, hindi lang si Ivory ang muling natigilan, kundi pati ang Aaron sa isang tabi ay parang multo sa oras na ito. Ano? Storytelling channel sa YouTube. Sa isang kahulugan, si Han Sanchen ay walang anumang salungatan sa Tianjie Kyongki, ngunit walang tinatawag na magandang relasyon sa pagitan nila. Sa makatuwid, walang dahilan si Tianjie Kyongki para tulungan si Aaron na magyabang sa harap ng kanyang manugang. Pangalawa, si Tianjie Kyongki ay isang sobrang mayabang at kampante na tao sa huling pagsusuri. Malinaw na imposible para sa taong ito na iyuko ang kanyang ulo sa kanyang sarili. Pero ngayon, ang lalaking ito ay biglang nagsabi na siya ay kanyang nakababatang kapatid. Kahit na ang Aaron ay ganap na hanggal. Anong ibig mong sabihin? Tinatanong ba nito ang sarili? Ang Aaron ay hanggal, hindi banggitin si Ivory. Hindi siya nagpabagal mula sa katakawan ng kasamaan mula nang dumating siya rito. Ngayon ay bigla siyang nasa kalagayan ng matinding kahirapan. Ang buong pagkatao niya ay nasa state of brain crash. Tot, parang hindi mo pa nakikita ang mundo. Nagulat ka na parang 205. Hindi ba gusto kong maging isang maliit na kapatid? Ano ang kaguluhan? Kung titingnan ang kalokohang hitsura nilang dalawa, si Tianjie ay mahirap at kakaiba, ngunit wala siyang pakialam. Naiinis niyang sabi. Sa wakas ay naaninag ito ng Aaron. Galit siya at nakakatawa. Gusto niya talagang sabihin ang ilang mga salita pabalik, ngunit gayon paman, ang mga salita ng taong ito ay nagpamukha sa kanya, at hindi niya ito ginawa ng ilang sandali. Oy, nalilito ako. Hindi ako nagsasalita. I'm not welcome. Shit, isa akong mabangis na halimaw noong unang panahon. Sikat ako. Magiging nakababata mo ako. Huwag ka nang magsalita ng iba. Mas mababawasan ang gulo kung katabi mo ako. Aba, ikaw don, ayaw mo. Sumimangot si Aaron. Ano ang ibig sabihin nito? Medyo kumilos ba ang apo? Ipinakita rin ni Ivory na lubos siyang naiiba kay Han Sanchen. Hindi niya naiintindihan ang kahirapan at pagtataka ni Tianjie, ni hindi niya alam ang kanilang mga nakaraang kwento. Nakita lang niya ang kahirapan at pagtataka ni Tianjie at handang gamutin ang sarili. Obvious naman na dapat maganda ang relasyon nila. Halimbawa, ang kahirapan at kababalaghan ngayon ay nagkusa na sumuko. Natural, ayaw niyang mamis ng kanyang mga tauhan ang mga ganoong kayaman. Mabilis na hinawakan ni Ivory ang kamay ni Aaron. Anong ginagawa mo? Promise dali. Walang magawang ngumiti si Aaron, sumulyap sa kahirapan ng langit, at saka walang magawang ngumiti, lokong babae, naniniwala ka ba talaga sa sinabi nito? Ang mga tao ay mabangis na hayop noong sinaunang panahon. Anong maliliit na kuneho at tuta sa tingin mo sila? Sa mundong ito, matagal nang namarkahan ang banal na alagang hayop. Nalaman ito ng Aaron mula kay Qin Shuang noong siya ay nihilist. Ngunit sa lahat ng mga Diyos, ang 5 klase ng purple na ginto, pula, dilaw at tanso. Ang pinakamataas na lilang ginto ay ilang kakaibang hayop lamang sa kasalukuyang mundo, at ang mga paghihirap na ito ay halos hindi maisip. Dapat mong malaman na sina Aaron at Qin Shuang ay muntik nang mapatay ng isang dilaw na Diyos. Makikita mo kung gaano kalakas ang purple gold level. Ang Aaron, isang purple na gintong sandata, ay marami nang nakita, ngunit hanggang ngayon, ang Aaron ay hindi pa nakakita ng sino mang maaaring magkaroon nito. Una, ang kahirapan ng antas na ito ay masyadong mataas. Pangalawa, kahit na ang isang tao ay maaaring malampasan ang mga paghihirap na ito, ang susi ay maaaring hindi makamit ang pabor ng Diyos sa antas na ito, dahil karamihan sa kanila ay may sariling kamalayan. Hindi lamang nila alam na mahirap makitungo sa paglilinang, ngunit napakatalino at marunong magtago. Iba't ibang dahilan ang humahantong dito. Napakahirap para sa antas ng kulay ube at ginto, hindi pa banggitin ang sinaunang superhiganteng hayop ng masamang katakawan at kahirapan ng langit, upang ilagay ito sa awkwardly, bagaman ang mga species na ito ay nabibilang pa rin sa hanay ng mga hayop at maaaring tanggapin bilang alagang hayop ng Diyos sa teorya. Ang problema ay ang gayong mga higanti ay karaniwang tinatanggap, hindi banggitin kung maaari kang tanggapin o hindi, katulad ng nakaraang angka ng Taowo. Ang mga hayop sa antas na ito ay maaaring magkaroon ng mga inapon ng tao sa kanilang sariling dugo,
o mga iskolar ng angkan na naniniwala sa kanilang kapangyarihan, hindi nila kailangang sundin ang sinuman, ngunit ang ilang mga tao ay sumusunod sa kanila, sa makatuwid, sa isyu ng pagkuha sa mga hayop na ito bilang kanyang nakababatang kapatid. Hindi naisip ni Han Sanchen na kahit na ito ay matako sa kasamaan, hindi kailanman itinuring siya ni Han Sanchen bilang kanyang nakababatang kapatid, ngunit ang kapatid na lalaki na ibinigay sa kanya ng amo pansamantala, pangangalaga, natigilan si Ivory at sinabi ang parehong bagay. Hoy, isa akong mabangis na hayop noong sinaunang panahon, sa tingin mo ba ay ayaw ko ng mukha, hindi ako nagbibiro. Han Sanchen, gusto mong sirain ang kwenta. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!